Prebadiyan ko na rin po ating Vice Mayor Dodot, ang ating mga konsyal, mga barangay officials po natin. Masaya-masaya po tayo ngayong umaga dahil sa District 1, ang unang barangay, kung saan ipapilot natin ang house-to-house delivery sa ating mga elderly at bedridden ay wala na pong iba, kundi Barangay Malinaw. Gaya po ng nabanggit kanina, una na po natin sinubukan ito sa Barangay Santa Lucia sa District 2. So, mas malaki ng konti yung Barangay Santa Lucia. So, sinusubukan po natin siya sa isang medyo mas malaking barangay at sa isang medyo mas maliit na barangay. Dahil alam po natin, ang 30 barangay sa lungsod ng Pasig, iba-iba po talaga. Meron tayong kasing liit ng Bagong Katipunan, Santa Rosa, meron tayong kasing laki ng Manggahan at Pinagbuhatan. Kaya hindi pwede rin may programa, hindi pwede yung one-size-fits-all approach na pag sinabi, ito gagawin, sa lahat pwede na siya gawin. Kailangan subukan muna natin. Tapos pag nakita natin na okay, natagumpay tayo sa pilot, tsaka natin i-expand o i-scale up, malakihin natin yung programa. Dahil ang lagi ko naman pong pinapaalala sa mga department heads natin, sa City Health Department man o sa ibang departamento o opisina ng ating City Hall, ay dapat pag may programa tayo, lahat, hanggat maaari, lahat ay naaabot natin. Gaya ng nabanggit ni Cap Joel kanina, yung pamaskong handog. Ayaw natin na kung sino lang yung malapit sa City Hall o kung sino lang yung ibang grupo makakatanggap, dapat gusto natin lahat. So ganoon din po, pagdating sa servisyo medikal, dapat lahat makikinabang sa programa natin. Hindi naman natin minamadali na sabihin na, bukas, gawin na natin sa lahat ng barangay para sa lahat. Pero, doon tayo papunta. At ako po ay nakikita ko naman kung paano magtrabaho ang City Health Department natin. Confident ako na magagawa po natin ito sa loob ng ilang buwan. Siyempre, ito po ay sa pangunguna ng ating City Health Officer na si Dr. Jonathan. Ayan, okay. Si Dr. P, ating paborito si Dr. P. Pero sa totoo lang po, ang dami nating development sa larangan ng healthcare sa ating lungsod. Alam naman po natin lahat na meron tayong batas pang nasyonal, yung Universal Healthcare Act or Universal Healthcare Law. Para po makarating tayo sa Universal Healthcare, siyempre may role din po ang nasyonal, may role ang city, may role ang barangay. Ang health centers natin, napaka-importante po dahil ang health centers natin, ito po yung mga frontliner natin pagdating sa medical services. Ayaw na natin na umabot sa ospital ang lahat ng tao. Gusto natin preventive healthcare, gusto natin primary healthcare. Ito po yung pundasyon ng universal healthcare, universal health coverage kung tawagin sa ibang lugar. Para mapababa yung gastusin, yung mga resources na kailangan natin ilaan para sa healthcare services. Napaka-importante po talaga ng primary and preventive healthcare. So, marami po yan. Pag tinignan niyo po yung framework ng universal healthcare, talagang medyo komplikado din po siya. Mahaba-habang usapan po yan. Sa health center, sinisimulan na natin yung electronic medical records natin, yung mag-digitize ng mga sistema natin. Simulan na po natin yan. Ginagawa na po natin yan. Yung computers mo, Dok. Kompleto na ba natin? Mga computers natin, Dok. Malapit na. Yung mga ibang kulang pa. Nakita ko pag bisita ako ng health center, may mga kulang pa tayo, pero malapit na rin. Pero at least nasimulan na. Yung dating kabundot ng papel na dati talagang siguro 2 ganyan na mesa sa ibang health center na puro dokumento at papel. Ngayon, isang computer na lang. At ang maganda pa po, dun sa sistemang ginagawa natin ay yung data sharing. Ibig sabihin, halimbawa, taga Pinagbuhatan, kung dati sa Nagpayo Health Center pupunta, lumipat siya ngayon sa Malinaw. Dati, talagang start from scratch. Hindi naman kukunin hindi naman may lilipat na yung records doon. Ulit na naman. Ngayon, pag electronic medical records, ay mas okay na po tayo. Kahit lumipat ka ng bahay sa susunod, ay madali na po ililipat yung records. So, iba kasi, may mga naabutan po ako, nakatira na sa galing Malinaw, nakatira na sa Kalawaan, pero dito pa rin nagpapacheck. May mga narinig akong kaso na gano'n nun, Kaya mas magiging maganda. At dito naman po, yung sa mga maintenance medicines, tinitingnan natin ano
ano ba talaga yung magandang gawin na sustainable, pang matagalan. Hindi tayo gagawa ng programa na para lang masabi na may programa tayo. Kasi madali naman po yun, magpapili ng gamot, mamigay ng gamot, hindi mo ganun kahirap gawin yun. Pero hindi po tayo tumitigil dyan. Alam niyo, madalas po nakakausap ko rin yung mga ibang mayor. At may mga ibang LGU, ganun po yung ginagawa. At nagtataka sila, kukuntuan kami, mga mayor, mga Metro Manila mayors, kukuntuan. Tataka daw yung mga ibang mayor. Binabudget na naman nila yung maintenance medicines, bumibili naman sila ng maraming gamot, pero laging reklamo sa kanila. Pagpunta daw sa health center, walang gamot, bububus ang gamot, o hindi nabibigyan ng lahat ng senior citizens. Tinignan ko sa Pasig, minsan may mga ganun din tayong reklamo, may mga ganun din tayong instances. So ano ba yung problema? Kung nakita po natin, yung problema, hindi lang po yung quantity ng gamot. Ito pong gagawin natin kapag babahay-bahay. Hindi lang po ito sa pagbigay ng gamot. Yung check-up din, yung updating ng records natin, pag-update ng mga reseta, pag-check sa mga bedridden natin, kung kamusta ba sila, ganun pa rin ba yung kailangan nilang treatment at gamot. Ito po talaga yung layunin natin sa programa ito. Hindi lang po na basta dalhin natin yung gamot para masabi na nag-house-to-house tayo ng delivery ng maintenance medicines. Kundi malawak po yung perspektibo natin, tinitingnan natin, ano pa talaga yung kailangan natin gawin. Kasi sa totoo po, pag kaya naman ng mga senior o kaya naman ng mga pasyente natin na pumunta sa health center, ang totoo naman po yan, mas gusto natin regular na pumunta sila sa health center para makapagpa-check up sa mga doktor. Gusto po natin, di ba, updated yung mga reseta. Ako, marami na akong nakausap na senior na pumunta sa akin, Mayor, gusto ko magpa-ultrasound. Sabihin sa akin, ito may reseta ako, pa-ultrasound. Ayaw ako tanggapin sa natin, sa pasilidad natin. Ayaw ako bigyan ng ultrasound. Tapos tatanungin ko yung siyempre sisitahin ko yung mga doktor natin at health professionals natin. Tapos sabihin, ba't may gantong kaso? Ayaw nyo daw i-entertain. Tapos sabihin sa akin, Mayor, last month lang nagpa-ultrasound ba yan? So paulit-ulit mag-ultrasound. Yung mga ganun talaga. Sigurado naman yung mga health workers natin, mga doktor natin, samot-sari din yung mga experience ninyo. Kasi gusto natin pagandahin ang ating sistema at tinitingnan natin ano ba talaga yung kailangan at paano natin magagawang scalable, sustainable pag matagalan yung mga programa natin na maabot natin ang bawat isang Pasigueño. Mula sa mga information education campaign, nagawa ng education promotion po natin, yung mga bago din tayo mga programa dyan at marami pa pong iba. Kahapon, galing po kami sa Child's Hope, PCCH. Alam po natin, di ba, dalawa ang City Run Hospital natin at isang DOH Hospital, RNC, sa lungsod ng Pasig. PCCH, medyo malayo-layo na rin po dito. Gusto natin magkaroon ng General Hospital din na medyo malapit dito na sa population area po ng lungsod ng Pasig. Maganda po yung Child's Hope, naging COVID Referral Center nung nakaraan. Marami pong natulungan ito. Baka may mga kamag-anak o kakilala po kayong naservisyoan ng Child's Hope nung panahon na malakas pa yung COVID, nakita natin na maganda na meron tayong general hospital na mas malapit dito habang minimaintain pa rin yung mga serbisyo para sa mga bata o yung sa pedya po natin. Kaya kahapon, nag-groundbreaking na po tayo. Masaya po ako nga ibalita kung hindi po nababalitaan pa ng maraming iba sa inyo na yung PCCH po, nag-groundbreaking na po tayo kahapon at ngayon nagsisimula na po sila sa renovation and construction para sa conversion ng ating Children's Hospital papuntang isang General Hospital. Makakatulong po ito sa mga taga-Barangay Malinaw kasi mas malapit po ito. Bale, yan ay yung pinakamalapit na public hospital sa atin dito. Marami po tayong gagawin doon. Malaki po yung scope of work. Ang isa po na siguro igasasay po ninyong mabalitaan, yung emergency room natin, i-expand natin ng konti kasi yan po talaga yung hirap na hirap. Mula PCGH, RMC, kahit private hospital, pagpunta kayo sa ER, ako talagang pahirapan, ang haba ng pila, kahit emergency talaga na minsan talagang hirap Kaya i-expand po natin yung mga servisyo ng PCCH. Pero muli po,
Hanggat maaari, ayaw na natin na umabot tayo sa ospital. Realidad ng buhay, minsan talaga nagkakasakit po tayo. Pero as much as possible, agapan natin maging maagap tayo. Preventive primary health care. At buong paniniwala ko po na ang pinaka-importanting bahagi ng isang healthcare system ay hindi yung building, hindi yung kagamitan. Bagamat importante din po yan, ang pinaka-importanting bahagi ng isang healthcare system tungo sa UHC ay wala nang iba kundi ang ating health human resources, ang mga tao po natin, ang mga health workers po natin. Nasaan po ang mga PHA natin? Ayan po. Sabi ni Doc P, minsan medyo mayabang po mga PHA natin. Kasi ang taas daw ng sweldo ninyo kumpara sa iba. Biro lang po yun, ano? Pero totoo po yun. Alam niyo po ba na Pasig City, tayo ang pinakamataas na sweldo para sa mga PHW, barangay health worker na city paid. Yung PHA kung tawagin, basically, ano po yan, barangay health worker na sagot po ng city, Pasig Health Aid po ang tawag natin sa lungsod ng Pasig. Pero kaya po natin din asan yung sweldo nila. Sa totoo, hindi pa tayo tapos sa inyo. Dahil ang balak natin, maging regular balang araw ang mga PHA po natin. Alam ni Doc yan. At hindi lang po yun. Hindi lang naman basta dapat magdagan po natin ang bilang ninyo. Sa ngayon kasi nasa 400 tayo. Eh kung mag-house to house na po tayo, syempre medyo mapapagod po kayo. Ang gaganda pa naman ng mga kutis ninyo. Baka masyado kayo mapagod sa lahat ng mga iutos po namin sa inyo. Kaya para matulungan po kayo at gumaan naman kahit papano ang mabigat din yung trabaho, magdadagdag pa po tayo. Yung 400 yung PHA po natin na 400 po kayo ngayon, more or less, ay target po natin within 1 to 2 years, maging 800 po sila. Dodoblehin natin yung bilang para nasa ratio tayo na humigit kumulang 1:1,000. So, isang PHA, ang iniintindi po, 1,000 on average, 1,000 pasyente. Siguro, ano na yan, 1,000 yung pasyente mo, more or less, alam mo na, kilala mo na sila, alam mo kung saan sila nakatira, alam mo kung ano yung mga pinagdadaanan, karamdaman nila, mas matututukan natin ngayon ang kalusugan ng bawat isang Pasigenyo. Kayo po ang susi dito. Siyempre, ating City Health Department, lahat po ng mga staff na nandyan, hindi ko na po mababati ng isa-isa. Tuloy-tuloy po tayo magtrabaho tungo sa universal healthcare sa ating lungsod. Sa lahat ng ay malinaw, congratulations at maraming salamat po. Ayan. So, maraming salamat po, Mayor Vigo, on behalf ng Barangay Malinaw Council, ng aming kamitan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, Vice Mayor, City Council, at ang mga constituents namin, dahil po alam namin, pinaprioridad nyo ang universal healthcare. Alam naman po namin, nung kayo nakakampanya, yan po talaga ang sinasabi natin. So muli po, palakpakan natin ang City Council, Vice Mayor, Donald Tomas, Mayor Vico Soto, and of course, ang ating Congressman, Roman Romulo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Para